sama ng mga anghel, kailan ba'y di magdidilim, pagkat laging naghihinging liwanag niya sa Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Lunes sa unang linggo ng Adbiento. At kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami maging masigasig sa paghihintay sa anak mong darating. Sa kanyang pagkatok, siya naway aming mapatuloy, sapagkat siya ang pinananabikan namin sa aming pagdalangin. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pangitain ni Isaías na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayo ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Hali kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala na magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo, sambahayan ni Jacob, at tayo lumakad sa liwanag ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo,
Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan pong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos apitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping ang poon, yaoy idalangin. Ang nangagmamahal sa iyo'y pagpalain, pumayapa nawa ang banal na bayan, at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa iyo Jerusalem, ang sabi ko'y ito, ang kapayapa ay laging sumaiyo, dahilan sa templo ng poon, ating Diyos, ang aking dalangay, umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Halina't kami sa ngipin, Panginoong Diyos namin, manunubos ng Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, Ginoo, ang alipin ko po'y naparalisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno, at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, sila'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. At ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito, at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo, na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni Abraham, Isaak at Jacob sa kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, lalo tigit sa mga nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang ating mga kababayang OFW. Nais din nating i-welcome si Father Vic mula sa Marilao, Bulacan, sa Divine Mercy ng Marilao, Bulacan. Welcome po, Father. Naway maging mabunga ang inyong pagbisita sa pambansang dambana. Mga minamahal, sa bandang huli ng mabuting balita sa araw na ito, pinuri ni Jesus ang kapitan. Ang sabi niya, wala akong nakita kahit sa Israel na ganito kalaking pananalig.
Anong tinutukoy ni Jesus na pananalig ng kapitan? Kung nasusundan natin ang kwento sa mabuting balita, may lumapit na kapitan kay Jesus, humihiling ng kagalingan, hindi sa kanya, kundi sa kanyang alipin. Bihira ang isang pinuno na magkaroon ng napakalaking pagmamahal sa kanyang alipin, lalo nung panahon ni Jesus. Bihira sa isang kapitan. Pag sinabi kang senturyon o kapitan ng Romano, mayroon kang nasasakupang 100 mga kawal, makapangyarihan ka. Pero ang hinihingi niya ay kagalingan, hindi niya, hindi ng kanyang anak, hindi ng kanyang pamilya, kundi ng kanyang alipin. Yun ang unang bahagi kung bakit siya pinuri ng Diyos. Dahil siya'y may malasakit sa mabababa. Kumusta ang inyong pagmamalasakit sa hindi ninyo kamag-anak? Kumusta ang ating pagtulong sa mga taong hindi natin kilala? Kumusta ang pagbibigay natin ng limos sa mga taong lumalapit sa atin habang traffic ang sasakyan, habang kayo naglalakad sa palengke o kung nasaan man? Kumusta ang ating pagtulong sa mga taong hindi natin kaano-ano? Pangalawang bahagi ng pagpuri sa Kanya ng Diyos ay yung Kanyang kababaang loob. Ang sabi ni Jesus, sige, pupunta ako sa inyo para pagalingin siya. At ang sabi ng kapitan, wag na po, Panginoon. Hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa inyo. Kung matatandaan ninyo, ito'y binabanggit din natin sa bahagi ng misa. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Dito po nang galing iyon. Paaniyaya na sa bawat pagdalo ng misa, maging mababa. At paaniyayang sa ating pang-araw-araw na buhay, ibaba ang sarili. Kung paanong makapangyarihan ang kapitan, ganoon din naman kababa ang kanyang kalooban. Pangalawang tanong ay, gaano tayo kababa sa ating mga kakayanan, kapangyarihan, mga taglay na posisyon? Yung iba ay nakuha lamang sekretarya ng kapitan, parang siya na ang kapitan. Yung iba nagkaroon lamang ng nakapag-serve lamang sa simbahan, akala mo siya na ang may-ari ng simbahan. Yung iba, nakapunta lamang sa Padre Pio at nakapag-post lamang sa social media, visited the National Shrine. Akala mo siya ang pinakabanal. Gaano tayo kababa sa harap ng Panginoon? Dalawang bagay kung bakit pinuri ni Jesus ang kapitan. Dahil siya'y may pagmamahal sa mahihirap at nangangailangan, at siya'y may kababaang loob. Ang dalawang ito rin ang magpapalakas ng ating pananampalataya. Gusto mong lumakas ang iyong pananampalataya kay Jesus? Mahalin mo ang mga nangangailangan at ibaba mo ang iyong sarili. Marami po kasing pagkakataon, dumudulog tayo kay Jesus, ang lagi nating dasal sa ating sarili, bigay mo po sa akin ito, pagkalooban po ako ng ganito, walang masama. Pero wag din nating pababayaan ang mga taong nangangailangan at sila'y dapat din nating ipagdasal. Sapagkat kapag ka nagmamahal tayo sa mga nangangailangan, itinataas tayo nito. Hindi dahil sa ating kakayanan, kundi dahil sa ating pagmamahal sa kanila, natatanggapin ni Jesus balang araw kapag tayo napaharap sa Kanya. Mga minamahal,
habang pinaghahandaan natin ngayong panahon ng Adbyento ang pagsilang ng Panginoon, habang pinaghahandaan natin ang pagsilang niya sa ating puso, idalangin po ninyo kay Kristo na tatanggapin mamaya sa banal na komunyon. Sabihin ninyo, Panginoon, palakasin mo po ang aking pananampalataya sa iyo. Bigyan mo po ako ng matibay na pananampalataya, yung pananampalatayang kayang magmahal at kumalinga sa nangangailangan at pananampalatayang kayang ibaba ang sarili upang tanggapin ng iyong kalooban at ang iyong mga biyaya sa aking buhay. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Puso'y lilitsin ang lubot, umat dala isoloob sa panalangin mataos. Hinang ang may dala ng tutubos sa ating sala. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanayang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang makapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana, sana, sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sana, sa kaitaasan. O hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon,
iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay Sanay Francisco na aming Papa, si Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw. Isama natin ang mga kaluluwa sa purgatory. Kawan mo sila at patuloy sa iyong kalimanagan. Kawan pagkidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Malabiring Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni Santo Padre Pio at ang lahat ng mga banal na numuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang iyong mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya, at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis sa makasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis sa makasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis sa makasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Hintay kami sa iyong pagdating. Gabi at araw, kami nananabik. Hinapin ang sala ng dusa at sakit, Jesus, hanggang kailan kami magtitiis? Halina, O Jesus, nang manalangin ang iyong bayan, palayain mo lubos. Inaasam namin ang iyong pagdating, paghahari mo'y aming hinihintay. Sangat namin liwanag ng tunay na siya namin
second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Hintay kami sa iyong pagdating. Di at araw kaming nananabik. Hinapin ang sala ng dusa at sakit, Jesus hanggang kailan magtitiis. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang ibabaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Heso Kristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, Kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin, simula po ngayong araw na ito ay may mga pagbabago ang ating mga schedule ng misa. Ito naman po isang buwan nating ini-announce sa pagnanais nating madagdagan dahil po sa mga dumaraming pumupunta dito. Dinagdagan natin ng isang misa ang Lunes hanggang Sabado. Makikita niyo po sa screen ang ating mga bagong schedule. At may mga misang hindi po tayo naka-live upang bigyang daan ang live streaming ng Angelus at pagdarasal ng Rosaryo tuwing alas 12 ng tanghali at ang Divine Mercy Chaplet ng alas 3 ng hapon. Nawa po'y magabayan kayo ng ating mga bagong schedule at experimentum. Simula po iyan ngayong araw na ito. Ikatlo,
Kayo po'y aming inaaniyahan sa isang gabi ng kasiyahan at pagdiriwang. Gayon din ang pagbibigayan. Ngayon pong December 10, meron po tayong dinner for a cause. Ito po'y para sa isang natatanging pagdiriwang ng pambansang dambana ngayong darating na January. Sa halagang 2,500 na ticket, available po ito sa ating pamisahan at opisina. Meron na kayong dinner buffet at concert ni Mitoy Yonting at ng The Drivers Band kasama ng ilang mga awit at ng kaparian dito sa Archdiocese ng Lipa. Suportahan po natin ito bilang ating pakikiisa sa mga gawain ng pambansang dambana. At para sa patuloy nating fundraising project para sa isang natatangi nga pong okasyon sa darating na January, meron po tayong available na mga Kapio merchandise, t-shirt at coffee mug sa ating mga tindahan. Kayo po'y sumuporta para makatulong sa gawain ng pambansang dambana. Panghuli, kung niyo pong napansin ay halos 2 buwan na hindi tayo nakakapag-parking dito sa loob ng pambansang dambana dahil sa nasirang tulay dito sa loob ng pambansang dambana ng mga nagdaang bagyo. Malugod po naming ibinabalita sa inyo na ngayong darating na Biyernes, muli nating mabubuksan ang ating main arc entrance upang makapasok na ang mga sasakyan para sa mga safe at free parking dito sa pambansang dambana. Pakibalita po ninyo sa iba, bukas na po uli simula ngayong Biyernes ang ating main arc entrance at salamat sa inyong pangunawa at paghihintay na isaayos na natin ng mabilisan ang tulay na nasira ng nagdaang bagyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang atin pong sunod na misa mamayang 12:00 ng tanghali. Inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ng mga taong nais niyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, mga imahen, dasalan, healing rub, miracle oil at mga healing bundle na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kayong pahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa una ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa una ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen.
Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod. Salamat din kay Father Vic at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, paghandaan ng pagsilang ng Panginoon. Salamat sa Diyos.